Nagsimula ang operasyon matapos maging viral ang isang YouTube video noong August 10 na nagpakita umano kung gaano kadaling makabili ng peking Philippine passport. Ginamit ng CIDG Anti-Organized Crime Unit ang naturang video bilang initial lead at nagsagawa ng validation, surveillance at intelligence gathering upang matukoy ang pinagmulan ng mga peking dokumento. Bandang alas 8:30 ng gabi noong August 19, sinalakay ng mga operatiba ang isang lokasyon sa Barangay 310, Santa Cruz, Maynila. Naabutan ng isang lalaking nasa hustong gulang na gumagawa ng mga peking dokumento. Ayon sa CIDG, ibinebenta umano ang peking Philippine passport sa halagang 3,500 pesos habang nasa 1,200 pesos naman ang peking driver's license. Nakumpiska sa operasyon ang mga peking Philippine passport, LTO driver's license, NBI clearance at iba pang umano'y falsified government documents. Narecover din ang desktop computers, printers, industrial lamination machines at iba pang raw materials na ginagamit umano sa paggawa ng mga peking dokumento. Ayon kay Police Major General Robert Morico II, hindi lamang simpleng falsification ang usapin ng peking passport dahil maaari itong magkaroon ng direktang epekto sa seguridad ng bansa at sa integridad ng national borders. Samantala, nahaharap naman ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 11983 o New Philippine Passport Act, gayon din sa Article 172 in relation to Article 171 of the Revised Penal Code. Patuloy namang pinaalalahanan ng CIDG ang publiko na ang paggawa, paggamit at pagkakaroon ng mga peking government documents ay maaaring humantong sa pananagutang kriminal. Nabbabala rin ang CIDG sa mga gumagawa at nagbebenta ng peking passport at iba pang official documents na hindi nila palalampasin ang mga sindikatong nasa likod ng ganitong iligal na gawain. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Natural, herbal. Mga salitang madalas nating makita sa mga produktong pangkalusugan ngayon. Pero sapat na nga ba ang natural na sangkap para pikit mata nating pagkatiwalaan ang isang produkto? Sa Candelaria, Quezon, isang Filipino food and drug manufacturer ang matagal nang nakatuon sa pagbuo ng mga health and wellness products na gumagamit ng mga sangkap mula sa kalikasan, ang Great Lab Pharmaceutical Incorporated. Ang kanilang misyon, pagdugtungin ang yaman ng tradisyon at ang makabagong siyensya. I started as empleyado and I worked 6 years in derma clinic kung saan nakakapag-formulate kami, expose kami sa formulation ng mga derma products. And then after nun, nagkaroon ako ng 2 maliit na butika. Nakita ko talaga yung demand ng mga tao sa butika. Hirap na hirap silang bumili ng iba't ibang produkto na kakailanganin sa pamilya nila. So, napaisip ako bilang ordinaryong pharmacist na na-expose naman sa formulation na ano kaya pwede kong gawin para mais ang mga ordinaryong Filipino sa kagastusan. I-try ko kayang gumawa ng gamot pero gusto ko galing sa halaman. Kasi ayoko yung galing sa chemicals kasi nagka-history na yung mother ko na nagkaroon siya ng aplastic anemia. Dito nabuo ang ideya ni Ana, ang gumawa ng sariling produktong mula sa halaman gamit ang kaalaman niya sa formulation. At ang unang tagumpay na kanyang nabuo ay ang HP Turmeric Oil Liniment. Pero malayo pa noon ang Great Lab sa pharmaceutical manufacturing facility na mayroon ito ngayon. Actually, nagsimula si Great Lab. Wala pa kaming laboratory talaga noon. Ginagamit ko talaga kaldero and mortar and pestle yung hinugasan ko yung aming dikdikan ng paminta. Then nagluto ako, nagtimpla, nag-compute ng mga dosages and then nag-come out na sa isang oil which is naging FDA approved siya as therapeutic claim para sa sugat and para sa mga rayuma, anti-inflammatory kasi. So, kailangan ko maghanap na ngayon ng manufacturer kasi wala pa naman ako kapasidad noon makapagpagawa ng laboratory. So, nakakita naman ako ang naging problema. Nagkaroon kami ng problema talaga sa loob na iba yung timpla.
So, that time, sabi ko, tutuloy ko pa ba to? Pero, God's grace, kaya nagkaroon ako ng Great Love Pharmaceutical Incorporated. Mula sa nag-iisang liniment, lumawak ang kanilang product development sa paglipas ng panahon. Sa kasalukuyan, mayroon ng 14 na FDA-registered products ang kumpanya. Kabilang ang mga Sa panahon ngayon, nagsulputan talaga mga herbal. So, the difference is yung sa amin, may calculation, no? Hindi basta minix. Kasi po, yung mga, even if it's coming from plants, may overdosage din yan. Nandun talaga yung masusing pag-aaral, no? Bago kami maglabas ng produkto. And we make research. We have some partners like DOST, and also nakikipag-partner kami sa third party na tinetest talaga yung efficacy and effectiveness ng produkto. Pero ang bawat produkto, gaano man kaingat ang formulation at manufacturing process, ay may patutunguhan ang taong gagamit nito. Ako na-stroke po, ako nung 2 taon na. Pero nung ako po yung unang-una, hindi ako makalakad noon. Ginagawa ko siya panghilot, mga maluwalo sa akin, yung turmeric na yun. Makakalakad-lakad ako nung mahihilot sa akin. Actually, hindi po talaga ako user ng Great Lab. Out of nowhere lang po, binili ko lang siya. Lumipas po ang mga ilang buwan, nagkaroon po ako ng Bell's palsy. Ngayon, nang nagkaroon po ako ng Bell's palsy, nagtitake po ako ng steroids. Synthetic drugs na po yun. Tapos, pag may Bell's palsy po pala, nangangawit po dito, sobrang nangangawit dito, pati dito sa ulo. As in, ngawit na ngawit po. Pag kinomplain ko sa doktor, bibigyan nila ako ng pain reliever. Ay ayoko ng another synthetic drugs. So naisip ko, naalala ko po yung binili ko last time na HP Liniment. Walang 1 week na is yung pain. Paglilinaw naman ng Great Lab, hindi kapalit ng payo ng doktor ang kanilang mga produkto. Bagkus, karagdagang suporta ito para sa mga Pilipinong naghahanap ng abot-kayang alternatibo. Hindi kami tumitigil ng pagre-research and pag-i-innovate and pag-aaral pa ano ba yung common diseases ng mga Filipinos which walang mga sobrang budget na pambili. Ang puso ng Great Lab ay nasa pamilyang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cristel Guangco, SMNI News.